Mga kapatid, gusto natin na maging maayos ang pamumuhay. Kaya kinakamtan natin ang mga tagumpay. Maraming trabaho ang naghihintay sa atin. Maging doktor, abogado, guro, pulis, bombero, siyentipiko, empleyado ng kumpanya o kaya isang tagapamahala, pari, madre at iba pa. Ngunit kung tatanungin natin ang mga ibang profesional, sasabihin din nila ang mga unos at pagkabigong nilang naranasan at paano nila nakamtan ang mga ito. Tayo rin mga kapatid ay magkaroon ng mga pagkabigo at paghihirap sa ating buhay dahil wala sa atin ang perpekto at mismo ang Diyos ang may plano para sa lahat ng mga bagay. Sa ating Ebanghelyo ngayon mga kapatid, idiniklara ni Jesus na sa unang pagkakataon tungkol sa misteryong Pascual. Ngunit tinanggihan ito ni San Pedro, kaya pang tao ang kanyang iniisip, kahit siya na mismo ay diniklaran kay Kristo bilang tagapagligtas at ipinamana ang pamamahala sa simbahan, siya pa rin ay nag-aalinlangan. Kaya sa pagpapakasakit, itinatwa niya ang Panginoon ng 3 beses at tumilaok ang tandang. Ang tingin ni Pedro ay tingin din sa mga orakulo ng mga Hudyo na kung saan ang Mesiyas ay darating mula sa linya ng mga hari na isang makapangyarihan tao at ilulupig niya ang mga sumasakop ng sanlinlahi na ang Israel ay ililigtas para naman sa mga alagad ni Jesus. Naniniwala sila na ang kanilang dakilang amo ay ang Mesiyas. Ngunit naniniwala sila na pupunta siya sa Jerusalem para maging hari at iwasak ang mga Romano. Subalit hindi ganito ang plano ng Diyos, dahil mismong si Propeta Isaias ay nagsabi tungkol sa lingkod ng Diyos na magdudusa para sa lahat ng mga tao. Kaya si Kristo ay nagpakasakit at namatay para iligtas tayo mula sa kasalanan sa pamamagitan ng dakilang pag-ibig ng Ama. Kaya sinabi niya na kailangan ay limutin ang sarili, pasanin ang krus at sumunod sa Kanya. Ang mahirap lang ay minsan ayaw natin isuko ang mga material na bagay. Pero kailangan muna natin maranasan ang mga paghihirap na simbolo ng isang krus. Kung tanggapin at kamtin natin ang mga ito, sa kasalukuyan ay ang mga mabubuting pangyayari ay lalabas. Sa ating paglakbay sa mundong ibabaw na ito, naway magpapakumbaba tayo, maging matatag sa ating pananampalataya, at tanggapin ang mga pagdurusa alang-alang sa misteryong Pascual ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Pag-like and subscribe na po sa ating YouTube channel, www
youtube.com HFP Rojas. Ating follow na ang ating FB page www.fb.com HFP Rojas. Maraming salamat po mga kaparokya.